Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita tungkol po dito kay XRP na talaga namang nagpapataas ng kilay ng maraming mga investors sapagkat isa pong kilalang OG o matagal ng XRP holder na si Ginoong Alex Cobb ang nagsabing hindi raw babalik sa presyong 0.60 or 60 cents si XRP at baka pa nga umabot ito sa presyong $11.34. Yan, or baka mas mataas pa ang akyatin nito bago matapos daw ang taong 2025 or ang taong ito. Ayan. Ngayon ay bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ren, ang source po ng ating balita dito ay ang The Crypto Basic. Yan, simulan po natin sa kung bakit naniniwala itong si Ginoong Alex Cobb na hindi na babalik sa presyong 0.60 or 60 cents itong si XRP. Ayon po kay Ginoong Alex Cobb, ang mahaba at matatag na consolidation phase na XRP ay hindi kahinaan kundi isang sinyalis ng lakas. Ibig sabihin, kahit hindi siya masyadong gumalaw pataas nitong mga nakaraang buwan, importante raw ito para maganda sa isang malaking breakout. Kung matatandaan natin, umabot po si XRP sa halos $3.40 noong mga nakaraang buwan. Matapos niyan ay nag-consolidate o parang nagpahinga lang siya sa presyong yan. Pero kahit maraming traders ang nagsabing babagsak siya pabalik sa ilalim ng $1 o mas malala ay ang presyong 0.60, hindi ito nangyari. May trader nga na si Cassius Clay na nag-short pa kay XRP at sinabi po niya na ang pinakamasamang babagsak sa lahat ng top cryptos. Ayan, si XRP daw ang pinakamasama na makakaranas ng pagbagsak sa crypto or sa mga top cryptos. Ayan, pero ayan, mali po ang kanyang prediction. Kahit pa may FUD or fear, uncertainty at saka doubt noong buwan ng April dahil sa mga tariff issues, hindi po nabasag ang structure ng XRP. Nang bumagsak po ang US stock market ng $10 trillion at si Bitcoin ay bumalik sa pinakamababang presyo niya ngayong taon, si XRP ay bahagya lamang pong lumubog sa $1.61 na presyo. At ngayon ay nasa lampas na $2.50 na ulit siya. Sabi nga ni Ginoong Cobb, tapos na raw ang downside risk ng XRP. Ibig sabihin ay nasubukan na ang ilalim at hindi siya bumigay. Kaya mataas po ang kumpiyansa niya na mas lalo pa itong tataas ngayong taon. Ngayon ay may papel ba ang gobyerno at regulasyon dito? Kasagutan po sa katanungan na ito ay oo at malaki ang epekto nito. Isa po sa mga sinasabi ni Ginoong Cobb na dahilan ng optimism niya ay ang regulatory clarity or kaliwanagan mula sa mga ahensyang may kontrol sa crypto sa US. Dati-rati ay maraming bangko at saka institution ang natatakot pumasok sa crypto dahil po sa mga restriction. Pero ngayon, ayon po kay Ginoong Cobb, binigyan na ng go signal ang mga bangko ng FDIC at saka Federal Reserve para makijoin sa crypto space. Ang ibig sabihin nito ay mas maraming institutional investors at malalaking kumpanya ang posibleng pumasok na rin kay XRP na maaari pong magdulot ng malalaking halaga ng pera sa market. Yan, sa market po nito. Ngayon is, sunod na katanungan dito is, totoo bang sinoportahan ni Pangulong Trump ang XRP? Ito pa ang isang malaking plot twist. Ayon po kay Ginoong Cobb, mismong si Pangulong Donald Trump, yan, siya po ang presidente ng Amerika, ay binanggit daw po niya si XRP sa isang talumpati nitong nakalipas na buwan ng March. Hindi lang ito simpleng pagbanggit. Ayon po kay Pangulong Trump, posibleng maisama si XRP sa isang US National Crypto Stockpile, isang uri ng reserve ng government na may kinalaman sa digital assets. Para sa mga investors, ang ganitong klaseng political backing ay napakalaking bagay. Ibig sabihin ay hindi na lang siya pang retail o small-time trader. May posibilidad na maging bahagi po sa XRP ng isang pambansang estratehiya. Yan, or national strategy. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng Ripple sa likod ng XRP?
Hindi rin nagpapahuli itong si Ripple, ang kumpanyang konektado kay XRP. Sabi nga ni Ginoong Cobb, abala ngayon ang Ripple sa mga strategic acquisitions o pagbili ng mga kumpanyang makakatulong sa kanilang ecosystem. Nitong nakarang buwan, binili po nila ang Hidden Road sa halagang $1.25 billion. Isa itong prime broker na ililipat ang post-trade transactions nila sa XRP Ledger, ang blockchain kung saan po nag-ooperate itong si XRP. Bukod pa rito ay may mga bulong-bulungan na baka bilhin din ng Ripple ang Circle, ang kumpanyang nasa likod naman ng stablecoin na USDC. Kapag nangyari ito, mas lalaki pa ang ecosystem ni XRP. Dagdag pa dyan ay tumaas din ang total value lock or TVL mula sa mga automated market makers. Active ang mga meme coins, yan, mga aktibo na mga meme coins, at mas gumaganda ang DeFi activity sa network ni XRP. Parang sinasabi sa atin ni Ripple na handa na kami. Yan. Ngayon ay posible ba talaga ang na umabot sa presyong $11 itong sa XRP ngayong taong 2025? Ayon po kay Ginoong Cobb, ang kanyang conservative estimate ay nasa $11.34 bago matapos ang taong 2025. Pero para sa kanya, ito raw ay minimum target lamang. Ayan, minimum target lamang. Ayan, meron tayong minimum, at saka maximum. Ayan. Meron palang neutral or yung katamtaman. Ayan, kaya minimum, syempre meron na rin siyang maximum. Kung papasok po ang malalaking investor at saka institutional na kapital, maring lumampas pa siya sa presyong 11.34. Kaya yan po ang possible maximum target. Ngayon is hindi lang ito wishful thinking. Lahat ng datos na hawak ni Cobb mula sa presyo, gobyerno, regulasyon hanggang sa ginagawa ng Ripple mismo ay parang mga piraso ng puzzle na nag-uugnay-ugnay para sa isang malaking pagsabog ng presyo ni XRP. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kung totoo ang mga sinasabi ni Ginoong Cobb, malaking oportunidad ito para sa atin. Ibig sabihin kung maaga kang pumasok kay XRP, maaaring tumubo ng malaki ang investment mo sa mga susunod na mga buwan. Pero syempre, dapat pa rin po tayo maging maingat. Kahit may mga positibong senyales, hindi pa rin natin alam ang eksaktong galaw ng market. Lalo na't volatile pa rin ang crypto at maaring maapektuhan ng mga global news. Kung ikaw ay isang Pinoy retail investor, magandang bantayan po natin sa XRP ngayon pa lamang. Aralin natin ang kanyang mga galaw, subaybayan natin ang mga update, at kung papasok man tayo, wag po nating ilalagay ang lahat ng ating pera sa iisang coin. Yan, mag-diversify pa rin po tayo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay nakakatuwang makita na muling nabubuhayan itong si XRP. Sa tagal ng kanyang pagkaka-stuck sa ilalim ng presyo, marami na ang nawalan ng tiwala sa kanya. Pero ngayon, unti-unti siyang bumabalik sa spotlight. Hindi lang dahil sa hype, kundi dahil po sa concrete moves at saka strategic developments. Kung tutuusin, matagal na nating alam na malaki ang potensyal ni XRP bilang liquidity bridge sa pagitan po ng fiat at saka crypto. Ngayon mukhang nakikita na ng gobyerno at mga institusyon ang kanyang halaga. Pero gaya nga ng palagi kong sinasabi, do your own research. Huwag lang tayo basta maniwala sa hype. Gamitin po natin ang impormasyon bilang basihan ng matalinong desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.